kung saan nagtipon-tipon ang Duterte 7. If naalala nyo, itong mga PDP Laban senators noong tumakbo sa 2025, nako, ang pagtitipon ng Duterte 7 para mapirmahan ang ating reiterative request for Senate investigation in aid of legislation, COMELEC irregularities in the May 2025 national and local elections. Yun na nga, kabibig. Parang nag-request talaga ang Duterte 7, ang PDP Laban senators ng manual counting. Kasi sa manual counting, di umano, ang nanalo daw mostly ay ang Duterte 7. Sina Vic Rodriguez, Jimmy Bundok, si Pastor Kibuloy, si Dr. Mata, si JV Hinlo. Yun daw di umano ang nanalong mga kabibig na pinost ito ni Jason Sa. Kaya parang biglang lumukso ang dugo ng maraming Duterte supporters dahil parang may nakita silang liwanag na kung saan ramdam naman nila nung panahon ng eleksyon na talagang panalo ang PDP Laban senators. Nako kabibig, paano na yan kung ang Senate President ay si Soto, tapos si Lacson, sa balita ni Jason Sa, nabasa natin, si Soto, si Lacson, si Pangilinan, si Lapid, si, sino pa ba? Bam Aquino, itaw daw yung talo sa manual counting. Ulo ko. Ito kaya ito mga bibig? O meron tayong video galing kay Attorney Jimmy Bundok kasi nagtipon-tipon sila ngayong gabi at napag-usapan nila na kung pwede yung manual counting at nagpasalamat din sila kay Jason Sa. Ang tanong, saan galing ni Jason Sa yung impormasyon na iyon? Diba? Watch this video. Magandang gabi po. Mabilis na live lang. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga seatmate ko ngayon. Magparami lang muna tayo bago ko kasi sila pakita sa inyo. Nandito po kami ngayon sa Mary Grace. Mary full of grace. Gusto ko lang kayong pasayahin dahil alam ko mga fans kayo nitong aking mga kasama ngayon. Yung una papakita ko na, kasama ko ang aking partner. Hello. Si Bobet Torion. Attorney Bobet. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi. Pilipinas. Konti pa yung mamaya yan. Daan-daan na yan. Patuloyin natin. Magandang gabi po sa inyo para sa bayan ito na meeting. May meeting lang po kami. Meron pa kami ibang kasama na, ayan, dumadami na. Baka lang kasi na-miss nyo. Ito, unahin ko na to. Our Panay Island contingent. Kasama po natin si Attorney JB Hindo. Duterte. Mayong gabi sa tanan. Kasama natin yung mga abogado ng Team DDS. Puro abogado pala to. Oo, mga abogado, no? So, nandito kami kasi meron kaming ibibigay na sulat sa Senado. Hingin natin na maging malinis at patas ang susunod na eleksyon. Kaya At yung nakaraan. Yung buklatin natin. sa pamaraan na kailangan dapat magkaroon ng manual counting sa precinct level moving forward. Kasi hindi natin nasisigurado how accurate yung vote counting machine. Oo. Tsaka alam naman natin, lumihis eh. Pumunta sa data center 3. Yeah, maraming violation. Maraming violation. Online voting pa. Online voting. Tama. At yung argumento nga namin sa pangunguna ni Attorney Torion, yung batas ay sinasabi dapat manual counting sa precinct level. So that's why dapat masunod yun. And now, yan, marami na kayo. Ang huli nating kasama, ito. Mailap to, bihira nyo makikita to. Pero libo-libo nanonood sa page nito. Oh, patay kayo dyan. Maayong gabi sa tanan, magandang gabi, good evening to everyone, and welcome to Jimmy Bundok Live. Vic Rod. Attorney Vic Rod. Kami po ay nag-uusap-usap kung paano aayusin ang ating electoral process. Ito, si Attorney Bobet Torion, who really, we have to give full credit. Talagang is doing all the brunt work, no?
But we Pero- also are asking for your help to make an open call sa Senado na panahon na natapusin natin at tuldukan yung tuwing halalan ay meron pong massive disenfranchisement of voters at yung hindi nabibilang ng tama yung boto. Kailangan nating manawagan sa Senado na gawin na ito sa lalong madaling panahon nang hindi naman nila salaulain at nakawin muli ang boto pagdating ng 2020. Tulungan niyo po kami. I-on the spot ko si Attorney Vic ngayon. Attorney Vic, ano palagay mo sa post ng kaibigan, mahal nating kaibigan yan, si Jason sa nag-post ng isang araw, sabi panalo ka daw. Ako, maraming salamat. Sa manual recount. Maraming salamat kasamang Jason sa iyong paniniwala. But hanggang doon lang, dahil pangit naman, it will be self-serving. Kung sa ating galing. On it. Salamat sa tiwala. Salamat sa kumpiyansa. Mabuhay ka, Jay. Jason sa, mahal ka namin, kaibigan tayo. Vic Rodriguez, Bobet Torion, Ito na, pinirmahan na namin itong aming reiterative letter sa Senado, no? Na kailangan may investigasyon talaga sa this is a nakaraang eleksyon. reiterative request Yes. for urgent Senate inquiry In aid of legislation sa COMELEC irregularities, sa May 2025 national and local election. Chairman George, trabaho lang. Tayo po. At hindi lang trabaho, no? Paniniwala lamang para po ito sa ating bayan at sa ating sistema. Yes. Okay? So, ano tayo? Let's see who may the best man win. Ganun na lang. Okay. Abangan din ninyo magpo-produce ng concert si Jimmy Bondok at kami ang kanyang mga guest. Ako yung guest. Front act ako. Kung JV Hinlo, kung naniniwala ang COMELEC na malinis ang 2025 election, wag na kayong kumontra sa manual recount. Buksan Oo. natin. Opo. Buksan para malaman kung accurate nga yung vote counting machine. Kung sa tingin nyo malinis ang eleksyon, anong kinakatakutan nyo? Buksan. Gusto namin matalo ulit. Yes. Matatalo kami ulit sa manual Oo. recount. Okay lang. Pero buksan natin. Buksan natin. Which is, by the way, in the letter of the law, Kasi yan yung nasa batas. nasa batas naman yung manual ang counting eh. Huwag niyong i-delay. Dapat yung nag-utos na ang Korte Suprema na Sa OSG. sa OSG Na na mag-comment. kung may comment sila sa petition na final for manual counting, wag na kayong mag-comment para tuloy-tuloy na. Total. If they don't comment, of course, legally, they have waived the right to present their Kasi evidence. sabi naman nila malinis ang election, ba't pa sila magko-comment? Tama. Kahit yung counting yan, makina o manual counting, kung walang dayaan, ba't kayo matatakot? Buksan natin. Hello sa supporters at pati sa mga bashers. Yan. Sa mga bashers, salamat po sa pagbibigay niyo ng pansin sa amin at sa pagpapakita kung gaano kasama ang mga amo ninyo. Dapat kulugin din nila yung yung Senado na mag-conduct na ng investigation in aid of legislation. Kasi kailangan talaga ma-implement yung Section 31 ng Republic Act 9369. Yun ang search nyo. ha? Yun. Kailangan kasi nasa batas yun. Nasa batas. Mahirap Section ito, 31. mahirap ito ituro sa ating mga estudyante sa ng batas na merong batas tapos hindi i-implementa. Walang batas, di i-implementa. Walay balaod. Walay balaod. Like for example, yung online voting, wala pang batas. namang batas Tapos yan, inimplementa nila. Kaya para sa kapakanan ng ating bayan. So bago magpaalam, I want you to know na ito Duterte 4 lang muna kami ngayon. Itong Duterte 4 ay strongly endorse them, not for anything but as good people. Kaya sana po para sa bayan natin, dumami po sana yung mabubuting tao sa gobyerno. Maraming salamat po. Paalam mula kay Attorney Maraming salamat. Magandang gabi. Vic Rod, JB Hinlo, Maraming salamat. Bobet Torion. Attorney Alam mo, Bobet tumakbo Torion. ko kaya Senado. Wag na kasi si Pastor, papahinga na siguro after his, Magpaalam tayo kay Pastor, magpaalam tayo. At saka kay Ma'am VP Sara. Mag-comment nga kayo mamaya ha. Leave a comment kung dapat si Attorney Bobet na yung patakbuhin natin. Mag-ano nga kayo, mag-comment kayo ha. Magpaalam tayo kay VP Sara. Maraming salamat po ha. Maraming salamat at tandaan niyo po, mahal na mahal namin lahat ang kayo at ang Pilipinas. Hindi po kami gaganito para sa sarili, para po ito sa ating bayan. Maniwala kayo sa hindi, yan ang totoo. God bless you all, everybody, and magpahinga po kayo tonight well.
Okay? Mabuhay! Duterte forever!